Ang pinaikling kasaysayan ng bagong buhay Masonic Lodge No. 17. Ang masonerya sa Pilipinas ayon sa popular na tradisyon ay sinasabing nagsimula noong British occupation sa Maynila noong 1762, kasabay ng pagtatapos ng tinaguriang Seven-Year War. Gayunpaman, ang unang Masonic body sa Pilipinas ay naitatag sa Kawit, Cavite, noong 1856 sa tulong ng opisyal ng hukbong dagat ng Espanya na si Jose Malcampo y Monge. Ito ay tinawag na La Primera Luz Filipina, sa ilalim ng Grand Lusitano ng Portugal at kaakibat ng mga loiya sa Hong Kong at Macau. Pagkalipas ng 3 taon, noong 1859, sumama si Vice Admiral Castro Mendez Núñez kay Admiral Malcampo sa pagtataguyod ng masonerya sa bansa. Di nagtagal, na isagawa ng mga Spanish Lodge ang paggawad sa unang Mason na Pilipino, si Enrique Paraiso ng Tayabas. Di nagtagal, na itatag din ang isa pang loiya sa Zamboanga. Pagkatapos nito, iba pang mga loiya ang naitatag sa Maynila, Pandacan, Cebu, at maging sa Balabac, Palawan. Sa panahon ng rehimeng Espanyol, ang mga Masonic Lodge sa Pilipinas ay pinapatakbo sa ilalim ng iba't ibang jurisdiksyon ng iba't ibang Grand Lodge, tulad ng Gran Oriente Espanyol ng Madrid, Spain, Gran Oriente Lusitano Unido, Grand Lodge of Scotland, Gran Oriente de España, at Gran Oriente Nacional de España. Noong 1868, isang lodge ang naitatag sa Maynila sa ilalim ng Ancient and Accepted Scottish Rite sa tulong ng isang German lodge sa Hong Kong. Ito ay ang La Perla del Oriente, nakapareho ng pangalan ng loiya na aktibo ngayon sa lungsod ng Maynila. Ang pagsilang ng mga Pilipinong loiya noong January 6, 1892, si Pedro Serrano Lactao, na inatasan na magtatag ng mga Pilipinong loiya sa Pilipinas, sa tulong ng iba pang Mason, ay nag-initiate ng 3 bagong miyembro at magkasamang itinatag ang Nilad Lodge, ang unang buong Pilipinong lodge na naitatag sa Pilipinas. Noong March 10, 1892, isang charter ang inilabas ng Gran Oriente Espanyol sa Nilad Lodge at binigyan ng numerong Lodge No. 144, ang lodge na ito ay nakilala bilang Loiya Madre, at dahil sa inaakalang kapangyarihan nitong inspeksyonin at pamahalaan ang mga lodge na nabuo pagkatapos nito, inangkin nito ang titulong Loiya Central o Delegada. Humigit kumulang 86 na triangulos o Masonic Club ang nagmula sa parent lodge na ito. 6 sa mga ito ang naging ganap na loiya. Gayunpaman, noong 1893, pinagtatalunan ng inaakalang jurisdiksyon ng Nilad at nagresulta kalaunan sa pagbuo ng isang kinatawan na katawan na kilala bilang Gran Consejo Regional. Ang Rebolusyon at Masonerya. Ang mga panahong 1895 hanggang 1897 ay tinutukoy bilang Reign of Terror para sa mga Pilipino sa pangkalahatan at sa mga Mason na Pilipino partikular, na nagtapos sa pagbitay sa 13 martir ng Cavite noong 1897, 10 sa kanila ay Mason. Malaki ang papel na ginampanan ng mga Mason na Pilipino sa Rebolusyon noong 1896 laban sa Espanya. Ang Katipunan, isang lihim na samahan, ay itinatag ng mga Mason na sina Ladislao Diwa, Andres Bonifacio, Teodoro Plata, Deodato Arellano, Valentin Diaz, at Jose Dizon matapos arestuhin si Rizal noong July 1892, sa paniniwalang hindi na makakamit ang mga reforma, isinulong ng bagong organisasyon ang ganap na paghiwalay sa Espanya. Ang kasunod na pag-recruit ng mga miyembro at pagtatatag ng maraming kabanata ng Katipunan ay hindi nakatakas sa mga autoridad ng Espanya. Sa paghihinala na ang lihim na samahan ay Freemasonry, inilagay ng gobyerno ng Espanya ang mga Mason na Pilipino sa ilalim ng masusing pagbabantay, at sumailalim sa pag-uusig hanggang sa hindi na makapagpulong ng regular ang mga loiya. Ang kontrahakbang na ito ay nagtulak lamang sa mas maraming Mason na sumali sa Katipunan. Pagtatatag ng Bagong Buhay Lodge. Matapos mapatalsik ang pamahalaang Espanyol at sinakop ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1898, nagtatag ang mga Mason na Amerikano ng sarili nilang mga loiya sa Pilipinas na may mga charter na ipinagkaloob ng Grand Lodge ng California, na naging dahilan sa pagbuo, noong December 19, 1912, na sa kasalukuyan ay kilala bilang Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Nagkaroon din ng mga pagtatangka ang mga miyembro ng Espanya and Filipinas Lodge at iba pang mga loiya na mag-organisa ng mga lodge sa Cavite. Isa sa mga lodge na naorganisa sa pamamagitan ng mga pagsisikap na iyon ay nagmula sa kanilang unang pagpupulong noong 1906 sa bahay ni kapatid na Jose Salamanca. Ang pangalawang pagpupulong ay ginanap sa bahay ni kapatid na Hugo Adorable.
kung saan nagkaroon sila ng mahabang talakayan at isinulat ang unang minutes na inaprubahan noong September 4, 1906, na humihiling ng pahintulot na mag-organisa ng isang lodge under dispensation. Noong September 16, 1906, sa imbitasyon ng mga kapatid mula sa Cavite, isang komisyon na binubuo ng mga miyembro mula sa Nilad Lodge No. 144, Sinukuan Lodge No. 272, at Lusong Lodge No. 185 na pinangunahan ni Worshipful Brothers, Ramon Jocno, Timoteo Paez, at Inocencio Concepcion, ay nag-organisa sa Cavite at nagsagawa ng pagpupulong ng mga Mason. Nagpatuloy sila sa halalan ng mga opisyal para sa iminumungkahing bagong buhay lodge, under dispensation. Ang mga nahalal na opisyal ay iniluklok sa kani-kanilang posisyon sa Loia noong September 21, 1906. Ang mga seremonya ng pagluluklok ay ginanap sa isang bahay na matatagpuan sa Kalye numero 8, Cavite District proper, kung saan si Worshipful Brother Timoteo Paez ang installing officer. Pagkatapos nito, at sa rekomendasyon ng Sinukuan Lodge No. 272, ang bagong buhay lodge, UD ay inilagay sa ilalim ng jurisdiksyon ng Gran Oriente Espanyol. Ang charter ng Loia ay inaprubahan ng Gran Oriente Espanyol ng Madrid, Spain, at inihatid kay Worshipful Brother Jose A. Reyes. Noong August 11, 1907, ang bagong buhay Lodge No. 291 ay formal na pinasinayaan at ang mga charter officer ay opisyal na iniluklok ni Illustrious Brother Abelardo Cuesta, isang 33rd degree Scottish Rite Mason. Ang mga nagtatag ng Loia ay nagmula sa iba't ibang lodge, at 16 sa tinaguriang mga nagpasimulang miyembro ay nagmula sa Espanya and Filipinas Lodge. Kabilang sa mga umanib sa lodge ay 19 na miyembro ng Sinukuan Lodge na residente ng Cavite. Nang opisyal na itinatag ang Loia, mayroon ng 30 miyembro sa listahan nito. Ang unang kandidato na na-initiate sa bagong buhay Lodge No. 291 noong September 7, 1907 ay si kapatid na Roberto Cabezas, kapatid ng yumaong si kapatid na Eugenio Cabezas, isa sa 13 martir ng Cavite. Ang pangalawang kandidato na na-initiate ay si kapatid na Rafael Palma, isang prominenteng iskolar na noong 1920 ay nahalal na Most Worshipful Grand Master ng Free and Accepted Masons ng Grand Lodge of the Philippines at siyang unang nahalal na kinatawan ng lalawigan ng Cavite sa noon ay unang Philippine Assembly. Noong February 1917, 29 na lodge sa ilalim ng Gran Oriente Espanyol, 2 sa ilalim ng Grand Lodge of Scotland, 2 sa ilalim ng Gran Oriente de España, 1 sa ilalim ng Gran Oriente Lusitano Unido, at 11 sa ilalim ng Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines ay nagkaisa sa wakas. Ito ang tinaguriang The Fusion ng 1917. Ang bagong buhay lodge ay muling binigyan ng charter at binigyan ng bagong numero bilang number 17. Pagkatapos nito noong 1918 naging Worshipful Master ng bagong buhay Lodge No. 17 si Ladislao Diwa, isa sa nagtatag ng katipunan. Mga hamon at pagbangon. Ang bagong buhay Lodge No. 17 ay matagumpay na nalampasan ang unang digmaang pandaigdig. Isa sa naging Worshipful Master ay si kapatid na Manuel del Carmen noong 1923 at 1926. Nang sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, ilan sa mga miyembro ng Loia ay hinanap, inusig at pinatay ng Japanese Imperial Army. Nakaranas ito ng mga oras ng kaluwalhatian at ng paghihirap, ngunit palagi, ang lodge ay nakakabangon. Ang unang kumbensyon ng Masonic District sa lalawigan ng Cavite ay ginanap sa Bagong Buhay Lodge No. 17 sa Cavite City, noong August 7, 1932. 42 kotse at 2 truck na puno ng mga tao ang naglakbay sa isang prosesyon mula sa tulay ng Zapote patungong Cavite City at bumaba upang magmarcha ng 2 kilometro patungo sa Masonic Temple. Pinangunahan ng parada ng noong Mayor Ramon Samonte ng Cavite City, isang miyembro ng Bagong Buhay Lodge No. 17. Ang Bagong Buhay Lodge No. 17 ay lumago at naging isang malaki at magilas na Loia, na binubuo ng mga kapatid mula sa iba't ibang antas ng buhay. Noong 1989, mayroon itong 620 miyembro na may magandang katayuan. Naging bahagi ng kasaysayan ng Bagong Buhay Lodge No. 17 ang pagtahak sa magaspang at mabatong daan ng mga pagsubok na nagbanta na putulin ang marupok na hibla na nagdudugtong sa kanyang pag-iral. Noong 1989, dahil sa bagyong Saling, nagtamo ng malaking pinsala ang templo ng Loia. Halos lahat ng bubong nito ay tinangay ng hangin at ang mga gilid nito ay napinsala ng tubig. Sa kalagitnaan ng 1990, dumanas ang lodge ng isang pinansyal na pagkalugi na nagresulta sa pagkabangkarote. Ang may kakayahan, matyaga,
at nasubok na pamumuno ni Worshipful Brothers Jaime Ramos, Armand L. Quillon, at Artemio A. Tadiar Jr., ang nagdala ng pasanin sa rehabilitasyon ng Templo ng Loia. Ang sumunod na administrasyon ni Worshipful Brother George G. de Guzman, Virgel H. Domingo, Redentor Arañas, Reginaldo B. de la Cruz, at Amorcio M. Alvarez ay unti-unting nagdala at nagpanumbalik ng pinansyal na katatagan sa lodge. Noong 2004, napilitan ng Loia na bawiin ang suporta nito at humiwalay sa Bagong Buhay Elementary School na kanilang tinutulungan sa maraming dekada at kung saan sila ay nagsasagawa ng klase sa ground floor nito at nagpatapos ng libu-libong mag-aaral. Ang pagdapa at muling pagbangon. Bandang September 2006, ang ilan sa aming mga kapatid, na karamihan ay miyembro ng 7 lodge mula sa Cavite ay nagpasya na humiwalay sa Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, kaya, noong September 10, 2006, karamihan sa mga kapatid sa Bagong Buhay Lodge No. 17 kasama ng mga kapatid mula sa ibang Loia sa Cavite ay nagtipon sa Aguinaldo Shrine upang bumuo ng ibang grupo na tinawag nilang IGLPI at nagdeklara ng pagkalas mula sa Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Bilang resulta, sa pilitang pinalayas ang Bagong Buhay Lodge No. 17 mula sa Masonic Temple nito sa Cavite City ng nasabing tumiwalag na grupo. Ang legal na labanan sa pagitan ng mga partido para sa pagmamay-ari ng templo ay nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Hanggang sa ngayon August 8, 2025. Gayunpaman, salamat sa mga sakripisyo at walang kapantay na determinasyon ni na Very Worshipful Nathaniel S. Gola at Very Worshipful Claude V. Ambian Jr., na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang muling patiningin ang sumisinghap-singhap na ilaw ng buhay ng ating pinakamamahal na Loia. Dahil dito, sa kanilang matatag na kamay at patnubay, ang mga nasirang haligi ng Bagong Buhay Lodge No. 17 ay naibalik, at ang mga kasangkapan nito sa paggawa ay muling naitaguyod. Totoo sa pangalan nito, ang Bagong Buhay Lodge No. 17 ay muling ipinanganak na may sigla, at ipinagpatuloy ang mga gawain nitong pangmasonerya na kapansin-pansin at patuloy na nagdagdag sa bilang ng mga miyembro nito. Samantala, at alinsunod sa Edict No. 307 Tolentino, inangkin ng lodge ang binagong pangalan nito bilang Bagong Buhay Masonic Lodge No. 17, bagamat maraming iba pang isyu ang bumagabag sa Loia sa mga sumunod na taon, ang pagkakaisa at katatagan ng Loia ay napanatili pa rin. Sa loob ng mahigit 10 taon ngayon, ang kapayapaan at pagkakaisa ay nananaig sa mga kapatid, na umaasa sa isa't isa sa pagganap ng kanilang mga gawaing pangmasonerya. Para sa pagmamahal sa Loia, ang mga pahina ng kasaysayan ay patuloy na magbubukas para sa ating minamahal na Loia. Salamat sa mga gawaing pangmasonerya na ginagawa natin ngayon, panahon lamang ang makapagsasabi, kung tapat nga nating ginampanan ang ating mga tungkuling pangmasonerya, at natupad ang mga ipinagkaloob sa ating tiwala. Sa ngayon, lubos tayong nagtitiwala na anumang dagat ng pagsubok na maaaring bumalot sa atin sa mga darating na panahon, matiyaga nating malalampasan ang mga unos na ito. He always shines a special light to everyone he meets. He loves to talk and shake the hands of everyone he greets. He's always optimistic, he'll give you anything. And on his hand he proudly wears a ring. I'd seen the emblem often on signs in many towns, and you'll see it on old tombstones and graveyards all around. So I asked if he would tell me exactly what it means. He smiled and said, I'll tell you about this ring. It's the way that I can tell the world the kind of man I am, that I put my trust in God above, and for brotherhood I stand. It reminds me to be honest and to remember whence I came. I'm a man that you can count on, that's why I wear this ring.
voice, I returned all my 3 degrees. Just before I saw the light, while bending on my knees, the room was all so silent, and all at once I got to see. My eyes began to focus on Dad and my own ring. That's the way that I will tell the world the kind of man I am, that I put my trust in God above, and for brotherhood I stand. It reminds me to be honest, to remember whence I came. I'll be a man that you can count on, that's why I'll wear this ring. Tonight I watched as my son returned his own EA. Principal Master and officers of our lodge. Warm fraternal greetings to our fraternal brothers of Bagong Buhay, Masonic Lodge number 17. To go forward to the future, we must understand our past. Our lodge was established on August 11, 1907, yet in the year 2006, our lodge was in crisis. As members of then Bagong Buhay Lodge number 17, seceded and helped created the independent Grand Lodge of the Philippine Islands. Almost all of its members residing in Cavite seceded and renounced their membership to the most worshipful Grand Lodge of the Philippines, took full control of our temple and all the resources of our lodge, leaving Bagong Buhay Lodge number 17 without members and officers. And to make matters worse, the first Grand Master came from our lodge and used our temple as their Grand Lodge. It looked impossible to save our lodge. Most worshipful Master Jimmy Gonzalez, the Grand Master at that time, called me up and asked my help to save our lodge. Very worshipful Mario Marasigan, then the DGM of our district, together with very worshipful Ed Dupisan, brought in Brother Luciano Marsan from Aguinaldo Memorial Lodge and Brother Nats Golia from Dasmariñas Lodge to be my senior and junior warden, and with Brother Augusto Sanding as our lodge secretary. Through hard work and dedication, we were able to raise a good number of petitioners to the sublime degree of masonry, trained and guide them to be our future, to be our officers in the future. Now we are back to where we were before the upheaval of 2006. And we are living up to the name of Bagong Buhay Lodge, in the sense that we have tried against adversity and succeeded in bringing back new life to our beloved lodge. Now, as we stand here together on this occasion, we look forward to a brighter future as we strive to continue to write new pages in our lodge history. Thanks to the past masters
and brethren of the Lodge. And may we have more founding anniversary celebration, and may Masonic values in our hearts prevail. I thank you. Hi, I'm Nats Golia, the Worshipful Master of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17 in 2008 and 2010. I could not say that those years were the best of years for the Lodge. On the contrary, those were our struggling years, primarily because it was the time when certain number of brethren from Cavite declared independence from the Grand Lodge of the Philippines, most of whom came from our lodge, Bagong Buhay Masonic Lodge 17. But be it as it may, we were able to go back to our feet as we raised 24 brethren at that time. And I'm thankful to the masters that came after me because they carried the torch of Freemasonry. They carried the torch of Bagong Buhay Masonic Lodge 17 during their term of office. Just to name a few, of course, Very Worshipful Rafi Gualberto, Very Worshipful Mark Ladro Mendoza, Very Worshipful Boy Loyola, and of course, the late Very Worshipful Noel Calapatia. And of course, now we are thankful to our master, Worshipful Master Jason Garganera, for continuing the legacy in bringing our lodge to greater heights. To the brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge 17, Happy Constitution Day, brethren. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. First of all, I'd like to congratulate the brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17, especially, of course, to our Worshipful Master, Jason Garganera. Congratulations, Worshipful Sir, sa ating 108th anniversary. Now, ako po ay naging Worshipful Master noong 2009, kung hindi po ako nagkakamali. At ako po ang sumunod kay Very Worshipful Nats Golia. At nung mga panahon na yon ay halos iilan pa lang po kami sa Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. At kumbaga kami palahong tatlo ang nagpatakbo nito, Very Worshipful Claude Ambion. So I'd like to thank Very Worshipful Claude Ambion and Very Worshipful Nats kasi sila naging instrumento kung bakit ako nakaupo bilang Worshipful Master. And the rest is history. At ngayon napakalakas na po ng Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Siyempre dahil yan pa sa tulong ng lahat ng mga kapatid natin na pinalakas ang harmony ng ating loya. Ang hindi ko po nakakalimutan hanggang ngayon at hindi po nababanggit yan, ako po ang naging instrumento at ako po ang complainant sa recovery ng ating lodge sa Cavite City. Kung titingnan niyo po ang dokumento niyan, ako po ang naging complainant yan hanggang ngayon. Kung hopefully in due time ay ma-recover na po natin ang ating loya sa Cavite City. So, again, hindi ko na patatagalin ang aking pagbati at sana ay ipagpatuloy natin ang harmony at ipasapuso po natin yung ating pagmamahalan, yung 5 points of fellowship na dapat ay nai-internalize ng bawat isa. So again, congratulations sa ating mga kapatid sa Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Maraming salamat po, brother. Thank you po. Magandang gabi sa inyong lahat. Namin ang mahal kong membro ng Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. During my stint as the Worshipful Master of Bagong Buhay Lodge number 17, that was way back year 2011 to 2012.
It's been my humble duty and experience to gear up a lodge whose members are illustrious and great people. There are wranglings that have been occurred, but set aside in honor of harmony, and that harmony has been the foothold enjoyed by the brethren until I pass the gavel to my successor. Yours truly initiated the streamlining among the members of our lodge, as there were exceeding over 100 years of age, which is still in the active roster. This cut-off or load of payments at the Grand Lodge by this, no fundraising had been done. My final wish to the many successors that you don't lose sight. Take care of the harmony in the lodge, which is so essential to Freemason. Thank you and God bless. Greetings to all of you, my beloved brethren. At the outset, let me congratulate you on our Lord's 118th anniversary. Let us strive not only to be good men, not only to be better men, but the best of men. During my tenure as Worshipful Master of our prestigious lodge in Masonic year 2012, I am honored to be the head counsel of our lodge, and I was able to secure a decision against the IGLPI for our lodge recovery efforts before the Honorable Court of Appeals. However, the case is still pending with the Supreme Court on appeal by the clandestine lodge number 4 of the IGLPI. We hope that in time, we will finally have our Masonic temple back, despite the decade pending its resolution by the Supreme Court. I therefore appeal to you, especially those properly connected, to kindly join me in asking the good court to resolve it now, as the merits of the case and justice are well truly in our favor. Maganda at mapagpalang ika-118 taong anibersaryo sa ating lahat. Ang inyong abang lingkod ay ika-113 marangal na guro sa luyang ito. Ang sabi ng karamihan, ang bilang na 13 di umano ay malas. Nag-Worshipful Master po ako sa luyang ito noong taong ika-2013. Abot bundok Everest ang kabako noon kasi si President Erap nga po ang ika-13 na presidente ng bansa. Diba? Nasipa siya. Ngunit, naging smooth po ang takbo ng loya sa panahon ko. Salamat po sa suporta ng mga kapatid. Ang Very Worshipful Antonio Paulete, Very Worshipful Claude Amdion, Very Worshipful Bruce Willis, also known as Willie Baula, Very Worshipful Ermi Ubana, sa dating petitioner na niyayan Toko pa po, ang BFF kong past DDGM, Very Worshipful Henry Naganyo, at iba pa. Datapwat, ang alat pala ay sinalo ng mga na-raise kong mga kuyang.
ang 5 nga po sa kanila ay naging past master na po. Yun lang, hindi sila nagmana sa akin. Ang gagaling nila. Samantalang ang latest nga po ay si Worshipful Master Jason Garganera. Congratulations, Worshipful Sir. At mayroon pang mga kasunod. Kaya maganda-handa na rin kayo, mga kuyang sirs. Sa mga kuyang, lalo na po sa mga bago pa namang naging kuyang, just be yourself, be humble, be true. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat ng mga kuyang ng Bagong Buhay Lodge number 17. Ako po si Edgar Casals, na miyembro ng Bagong Buhay 17. Pinabati ko po ang maligayang pagdiriwang ng anibersaryo ng ating loya. Sana po ay maraming umattend sa ating pagtitipon sa pagkakataong ito. Umasa po ako na lahat tayo ay nandiyan sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat, mga kuya. Good day, my brethren. Let me start by saying how honored I am to be trusted with the duties and responsibilities of Worshipful Master for Masonic year 2015. It has been a truly humbling experience learning from our past masters, both in degree work and the administrative requirements. There never seems to be the end and the lesson of these regards. I would almost say they are more plentiful than pomegranate seeds. My Masonic journey to the East started many years ago, long before I knew anything about Masonry, or even what a fraternity was. I was a preacher's kid, and some of the most influential people of my young life were from Catholic Church. No, this isn't going down the religion path. This is about being taught how to be good, honest, and morally upright man at every church activities and community event. Fast forward many years, I decided I wanted to know more about Masonry. My takeaway is this fraternity isn't just wear rings, hats, t-shirts, and card decals. It's the well-informed brethren who, in day-to-day life, meet on the level, act upon this plum, and part upon the square. These brethren are some of the best part of our fraternity, and we had many, but I would like to ask you to come back to the lodge and share your story with the young Masons, and maybe reconnect with some of your long-lost brothers. Let us continue to build upon the strong foundation laid by our predecessors, fostering a spirit of brotherhood, service, and continuous learning. May we all strive to live by the principles of Freemasonry in our daily lives, and may our lodge continue to be a beacon of life and positive influence in our community. My humanity is bound up in yours, for we can only be human together. How good and pleasant it is when brethren live together in unity. We all live with the objective of being happy. Our lives are all different and yet the same. Stick in a bundle are unbreakable. Lastly, may the great architect of the universe bless you always
Mabuhay ang Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Thank you, my brethren. Morning, Bagong Buhay Masonic Lodge 17. Happy 118th Charter Anniversary. Maraming salamat sa pagkakataon na naibigay sa akin ng brethren to serve as a worshipful master. And ako po, kasama ng aking senior warden, ang ating kasamang pumunta na sa Celestial Body, si Brother Senior Warden Paul De Guzman, and si then Junior Warden, Brother Very Worshipful, Attorney Lito Frial. Maraming salamat. 10 ng aming mga kasama during our time. It was during the time of rebirth. Again, bagong buhay. Nagkaroon tayo ng pagkakataon, a rebirth of unity, which was continued throughout the rest of the years after my term. So maraming salamat sa pagkakataon, and let's continue to bring honor to our beloved fraternity, especially Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Mabuhay kayo mga kuya. My term as worshipful master came on the 3rd year of what I now call the disruption of 2014, where the strength and harmony of our lads was again put to a crucible test. By that time, however, peace and harmony had already been restored within our lads, thanks to the concerted and unified efforts of our brethren during those trying times. It was also during my term that the District Deputy Grand Master of Masonic District Region 4 Cavite West came from our lads, none other than Very Worshipful Henry Naganyo. Hence, by tradition, we hosted the lads of instruction and exemplification during the district meeting of Cavite West. We also hosted the joint district convention of Masonic Districts Region 4 Cavite East and West, as well as other district activities. Significantly, we were at the forefront on conferring the degrees of Masonry to those petitioners coming from the clandestine lodges in Cavite who petitioned to join the regular lodges under the jurisdiction of the Grand Lodge of the Philippines, under the program called Forgive and Embrace by then most worshipful Grand Master Bambol Tolentino. Other than those, it was business as usual for our lads during my term. Happy 118th Constitution Day to my beloved brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Good day. My stint of leadership at our lodge was focused on bridging gaps and creating harmony among members, continuously following the 3-term goal, that of my predecessor and our team. I, on the other hand, opted to enhance the type of fellowship and camaraderie to sweeten the bond among our brothers and focused on nurturing our aging members. At that time, the connotation Basta Mason May Barong was coined by Very Worshipful Noel Calapatia, Very Worshipful Boy Leola, and Very Worshipful Mark Leandro Mendoza. Obviously, with all the design and workmanship of our grand tailor, Roseman. This move tickled the hearts of each members and other lodges, having an unimaginable number of attendees every stated meeting. Happy 118th anniversary to our Mother Lodge. Mabuhay ang Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. To my beloved brethren at Bagong Buhay Masonic Lodge number 17, I would like to greet you a 118th Constitution Day
May we maintain the harmonious relationship that was fostered to us by our worshipful masters. Congratulations to Worshipful Master Jason Garganera and his two lights, Brother Senior Warden JC and Brother John Villamor. Thank you very much and happy anniversary to us. Thank you. Fraternal greetings. I'm Brother Romel de Guzman Sobrido, classmate and one of the very close friend of the late very worshipful Noel B. Calapatia. For information of everyone, we've known each other for 29 years, almost 3 decades of friendship. Very worshipful Noel Calapatia serves as worshipful master for 2 consecutive years, year 2020 and year 2021, the time of COVID-19 pandemic. It was year 2020 when the World Health Organization declared COVID-19 outbreak a pandemic. However, with active support of past masters and members of Bagong Buhay Lodge number 17, very worshipful Noel Calapatia was able to raise 13 master masons, including me. To the past masters, Worshipful Master Jason Garganera, and to the brethren of Bagong Buhay Lodge number 17, let us continue our lodge harmonious relationship, love, and support to every one of us. On behalf of very worshipful Noel Calapatia, let me greet all members of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17, happy 118th Constitution Day. Mabuhay ang bawat isa. Mabuhay ang Bagong Buhay Lodge number 17. Maraming salamat po. A pleasant evening, everyone. On this momentous occasion, I extend my warmest fraternal greeting and sincere congratulations to our Mother Lodge, Bagong Buhay Masonic Lodge number 17 on 118th Lodge anniversary. This anniversary is more than just commemoration of years gone by. It is a tribute to the enduring legacy of brotherhood, moral righteousness, and unwavering commitment to the service that have guided our craft since it was established. It is with great honor and enthusiasm to observe your worshipful master to the Masonic year 2022-2023. Let this anniversary renew our dedication and commitment to the tenet of Freemasonry, brotherly love, belief, and truth. Together, brethren, let us carry forward the legacy of our Mother Lodge with honor, compassion, and steadfast purpose. Congratulations to the brethren of Bagong Buhay. Thank you. Magandang araw po sa ating mga kapatid sa Bagong Buhay Masonic Lodge numero 17. Sa araw po nito, buong puso nating pinagdiriwang ang 118 pagkatatag ng ating mahal na loya, isang ilaw ng masoneria sa puso ng ating komunidad at isang buhay na patunay na matatag na pananampalataya sa mga prinsipyo ng katotohanan, katurungan at pagkakapatiran. 118 taon nang lumipas na mula na itatag ang ating mahal na loya, ngunit nanatili pa rin buhay na buhay ang apoy ng paninindigan at pananampalataya sa adikain ng masoneria. Sa bawat salinlahi ng mga kapatid, ipinasa ang sulong ng liwanag. At ngayon, nasa ating mga kamay ang tungkuling ituloy ang palaganapin nito. Ngayong gabi, ating gunugunita at pinarangalan ang ating mga dating marangal na guro, ang haligi ng ating loya na buong giting na namuno, nagtaguyod at naglingkod ng may dangal, tapang at malasakit. Sila mga kapatid, nagsilbing hindi lamang nagsilbing mga pinuno, kundi tunay na ehemplo ng disiplina, babang loob at karunungan.
Sa kanilang mga balikat, itinayo ang ating kasaysayan. At sa kanilang mga yapak, tayo patuloy na sumusunod sa kanila, taus-puso pasasalamat at mataas na paggalang. Naway nagsilbing paalaala ang gabing ito ng pagiging mason ay hindi lamang karangalan. Ito ay isang panata. Panata sa Diyos, sa bayan at sa kapwa. Panata na patuloy nating paglalaban ng tama, ang totoo at ang makatao saan mang dako tayo naroon. Sa ating mga kapatid, sa Bagong Buhay Lives number 17, congratulations sa inyo. Ipagpatuloy po natin ang ating mga tungkulin bilang isang matapat at maayos na mason. Sa ating marangal na guro, kay Kuya Jason, at sa ating mga pisales sa 3 lights na ating loya, congratulations po sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsilbi at pagbigay ng wisdom sa ating mga kapatid. Buhay ang ating mga dating marangal na guro, ang ating mga kapatid sa Bagong Buhay. Mabuhay ang Bagong Buhay Lives number 17. Mabuhay ang masoneria. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po at magandang araw po. My brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17, it is with a full heart that I extend my fraternal greetings on this momentous 118th Constitution Anniversary. This milestone is a testament to the enduring strength and unity of our lodge. As a past master, I feel a deep connection to our history. I'm immensely grateful to the many past masters who came before me, whose efforts built the foundation we stand on today. During my term as a worshipful master, my primary goal was to continue their legacy, especially in maintaining the harmony among our brethren, a true cornerstone of our fraternity. I also want to acknowledge and praise the dedicated leadership of our present worshipful master, Kuyang Jason, along with the senior warden, Kuyang JC, and junior warden, Kuyang John Chris. Your guidance ensures that the light of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17 continues to shine brightly. And to every one of you, my dear brethren, you are the lifeblood of this lodge. Your commitment to our shared principles is what makes our fraternity so special. Let us continue to work together, united in friendship, to ensure our lodge thrives for another century and beyond. Once again, it is your Kuyang Aldrin. Happy 118th Constitution Day, my beloved brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Thank you. My beloved brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17, I would like to greet everyone a happy 118th Charter Anniversary. I hope and pray that harmony and brotherly love may continue to prevail among us. Mabuhay po ang Bagong Buhay Masonic Lodge number 17 at mabuhay po tayong lahat. Good evening, brethren of Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Yours truly, Kuya JC, the senior warden of our beloved lodge, Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Greets you all to the 118th Constitution Day of our lodge. Most importantly, I want to thank all the past masters who have given their time, their devotion, and life to our lodge. And I hope that the successors will also do the same. Once again, brethren, a happy 118th Constitution Day to all, and mabuhay po tayong lahat. Mga kagalang-galang na kapatid, happy 118th Charter Anniversary. Nagpapasalamat po ako
sa lahat ng past masters na nagsakripisyo at nagtaguyod ng ating mahal na loya. Lalong-lalo na po, higit sa lahat, sa brethren na bumubuo ng Bagong Buhay Lodge number 17. Tunay pong may pagmamalaki ang harmony ng Bagong Buhay Masonic Lodge number 17. Mabuhay ang masonerya, mabuhay tayong lahat.